Si Delia Dueñas-Smith, mas kilala sa screen name na Pepsi Paloma, ay nagsimula ng kanyang paglalakbay sa showbiz sa murang edad na 14. Siya ay natuklasan ni Tita Esther, isang talent scout, na nagpakilala sa kanya kay Ray de la Cruz, isa sa mga nangungunang talent manager noong panahong iyon. Sa pamamagitan ng dalawa, nahanap ni Pepsi ang kanyang daan patungo sa kasikatan. Noong 1981, opisyal na pumasok si Pepsi Paloma sa mundo ng pelikula sa pamamagitan ng kanyang debut film na Brown Emanuel. Siya ay naging bahagi ng tinatawag na soft drink beauties kasama sina Coca Nicolas at Sarcy Emanuel. Ang grupo ay bahagi ng genre na kilala bilang bomba, isang kategoryang nagpapakita ng softcore adult films na naging tanyag noong dekada 2080. Bakit Pepsi ang kanyang pangalan? Ang pangalang Pepsi ay bunga ng isang estratehiya sa marketing na inilapat ng kanyang mga manager. Noon, uso ang pagbuo ng mga screen name na madaling tandaan at may recall sa masa. Ang pangalan ay inspirasyon mula sa sikat na inumin, na sumisimbolo ng kabataan, kasikatan, at pagiging moderno. Sa tulong ng kanyang pangalan, mabilis siyang nakilala at tinangkilik ng publiko. Ang imahe ni Pepsi ay naging representasyon ng tapang at pagiging kakaiba. Kasama ang iba pang miyembro ng soft drink beauties, nagmarka sila sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino sa pamamagitan ng kanilang mga mapangahas na pelikula. Si Delia Dueñas-Smith, mas kilala sa screen name na Pepsi Paloma, ay nagsimula ng kanyang paglalakbay sa showbiz sa murang edad na 14. Lumaki si Pepsi sa isang napakahirap na kalagayan. Ang kanyang pamilya ay salat sa buhay, at siya lamang ang inaasahan upang may ahon sila sa kahirapan. Ang kanyang ama ay isang manggagawa sa palengke, habang ang kanyang ina ay tag-alaba. Madalas nilang maranasan ang gutom, at kinakailangan niyang magbenta ng kakanin sa lansangan upang makatulong sa pamilya. Sa kabila ng kanyang murang edad, si Pepsi ay nagkaroon ng matibay na pangarap na mabigyan ng mas maayos na buhay ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Isang araw, nakita siya ni Tita Esther, isang talent scout, at inalok ng pagkakataong pasukin ang mundo ng showbiz. Kahit puno ng takot at pag-aalinlangan, tinanggap ni Pepsi ang alok. Sa tulong ni Tita Esther at ni Ray de la Cruz, isang kilalang talent manager, nahanap ni Pepsi ang kanyang daan patungo sa kasikatan. Red Bustamante bilang Pepsi Paloma. Ipinakilala ng kontrobersyal na direktor na si Daryl Yap si Red Bustamante bilang gaganap sa papel ni Pepsi Paloma para sa kanyang biopic. Sa post ni Direk Daryl sa Facebook, ibinahagi niya ang kanyang paghanga kay Red sa tapang nitong tanggapin ang iconic na papel. Maraming maganda, maraming mahusay, pero konti lang ang maganda, mahusay at matapang, ani Direk Daryl. Si Red Bustamante ay isang dating child star na unang nakilala sa 2016 horror film na Seclusion, kung saan ginampanan niya ang papel ni Angeles Santa Ana. Bukod dito, lumabas din siya sa mga pelikula tulad ng The Amazing Private Benjamin at Maria Leonora Teresa. Sa murang edad na 5, unang napanood si Red sa teleseryeng Endless Love noong 2010. Buhay ni Red Bustamante. Sa kabila ng kanyang tagumpay bilang child actress, hindi naging madali ang buhay ni Red. Sa isang panayam sa Rated K, ibinahagi niya ang hirap na dinanas ng kanilang pamilya matapos mawala ang kanyang mga proyekto. Naranasan nilang mapalayas sa inuupahang bahay at mawalan ng kuryente. Sa kasalukuyan, nagtitinda ng pagkain si Red at ang kanyang ina sa may PNR train station sa Sampaloc, Manila. Isa pa sa mga pagsubok na hinarap ni Red ay ang sakit sa balat na incontinentia pigmenti, na ayon sa doktor ay maaari pang magamot ngunit maaaring maging delikado kung mapabayaan. Sa kabila nito, nananatili siyang positibo at umaasa na muling makakabalik sa showbiz para makatulong sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Inspirasyon mula kay Pepsi Paloma at Red Bustamante. Ang kwento ni Pepsi Paloma ay kwento ng isang batang babaeng piniling tahakin ang isang mundo ng kasikatan sa murang edad. Ngunit napuno ng kontrobersya ang kanyang buhay at karera. Sa kabilang banda, si Red Bustamante ay isang halimbawa ng determinasyon at tapang sa harap ng mga pagsubok.
Ang kanilang mga kwento ay nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa mga artista kundi sa lahat ng nangangarap. Mula sa kasikatan ng soft drink beauties hanggang sa mga bagong henerasyon ng mga artista tulad ni Red Bustamante, malinaw na ang mundo ng showbiz ay patuloy na nagbabago. Gayunpaman, ang mga kwento ng tapang, pagkakakilanlan, at pagsisikap ay nananatiling mahalagang bahagi ng kasaysayan nito.